Good day once again mga kapatid. For today's video, sasagutin po natin yung tanong ng ating isang kababayan. So yung kanyang tanong mga kapatid is ano daw yung gagawin sa inahing pabo na naglilimlim pa rin kahit inalis niya na po yung itlog kasi nga gumagamit siya ng incubator. Ayun, humingi po siya ng sagot o advice kung ano yung gagawin. So ibabahagi ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko sa ganyang paraan kasi sa ngayon incubator na po talaga yung aking ginagamit. Hindi na po ako nagpalimlim sa aking mga inahin. At ito po, samahan niyo ba ako? Here we go, let's go! Ayan po mga kapatid, sa tanong ng ating kapatid na anong gagawin, ipagpalagay natin ganito yung mangyayari sa inyo. Ito may mga inahin po dito, 15 po ito, tapos isang barako. Yung ginagawa ko dito, once na nag-itlog po, kinukulukta ko po ito umaga at hapon. Every pakain po namin, tinitingnan namin, minsan yung iba dito lang sa ground nag-iitlog. Tapos yung iba dyan sa loob ng pugad. So, sa ngayon, bagong sit up pa lang kasi ito. Sinubukan ko kasi ito 15:1 na barako. Wala pang naglilimlim kasi mga 2 linggo pa lamang po na ganitong sit up na ito. Kasi may nagsisimula na pong magpakasta dito sa Dumalaga eh. Pero may 4 dito na breeder ko na po talaga. Kaya ipinanghalo ko dito. So ang mangyayari dito mga kapatid, maglilimlim yon kung tapos na po yung clock ng kanyang pag-itlog, lalo na paggabi. Maglilimlim po niyan sa pugad or saan mang party dito na kanilang iniitlogan. So yun po, ang gagawin natin dyan is kukunin po natin. Ilalabas natin dito sa kulungan na ito. Kung naka-range naman, ipagpalagay natin ito yung ranging ko po. May itlogan kasi doon sa unahan. Ang pinaka-ideal talaga niyan, yung sa kanya is halata naman talaga na naglilimlim na po kasi alam niya na naglilimlim. Pero pag hindi pa po natin alam na naglilimlim na po yung inahin na yon, i-check natin sa gabi. During sa gabi, pag nakita natin na andun pa sa pugad yung inahin na yon, naglilimlim na po yon. So ang gagawin, ito po, aalisin doon, paliliguan, purgahin, pakainin ng isang buto ng bawang o ahos, sa Bisaya ahos. Yan, papainumin natin yan ng isang buo, purgahin, paliguan. Ayun, yan po yung ginagawa ko po dito sa akin. Minsan nga kung wala talaga akong time, inaalis ko na lamang po. Tapos ibinubukod ko sa ibang kulungan. Ayan. So kagaya dito, pag ganito, ang ginagawa ko, aalisin ko dito, papaliguan, painumin ng isang buto ng bawang, tapos purga. Ilalabas ko dyan sa labas. Noong una, yan po yung aking ginagawa. Pero ngayon na may mga linyada na po talaga na dapat i-keep. So, isinisegregate ko talaga. Inilalagay ko sa ibang kulungan. Kasi nga, di ba may kasunod ka pang tanong kapatid? Ang kasunod na tanong niya is ilang buwan magpapakasta. Nako, pag ganito pong sitwasyon mga kapatid, pag ganito, hindi kasi sila dadaan sa pamamayat. Kumbaga, taba pa rin sila nang matapos na po yung kanilang pag-itlog. Napakadali lang po. Mahigit sa 1 linggo, nagpapakasta na po ang mga pabo na kagaya nito. So, ayun, malaki po yung posibilidad na makastahan po pag ilalabas natin. So, hindi po yan aabot ng 1 buwan mga kapatid. Magpapakasta na po yan. Sa katunayan, base po sa experience na akin pong nakikita, hindi pa po napipisa yung itlog na ating in-incubate. Magsisimula na po niyang mag-itlog uli. So, tandaan nyo po, yung itlog ng pabo is 26 to 28 days lamang po yan napipisa. So, ibig sabihin, hindi pa nga napisa, tapos nagsisimula na po siya uli na mag-itlog, hindi po siya umabot ng 3 linggo. Umabot siya either 3 weeks talaga. Ayan, mula ng ating ikuan, ipagpalagay na lang natin 3 weeks. So 21 days. Ayun, kasi hindi pa napisa yung itlog eh. Basta hindi po aabot ng maingay. Hindi po aabot sa 1 buwan mga kapatid, mag-itlog na po yan uli. Pag yun po yung ating gagawin.
Liban na lang kung dumaan po siya sa paglugon o pangarol. Kasi nga, ayan, aabot po yan ng mga 2 o 3 buwan bago uli mag-itlog. Yan po yung matagal. Basta dadaan po siya sa paglugon o pangarol. Pero pag hindi lang, hindi yan aabot ng 1 buwan. Tandaan nyo lang po mga kapatid, hindi pa napipisa yung itlog na ating in-incubate, magsisimula na uli yan na mangitlog. Ayan. Ayun na po mga kapatid, yun po yung aking paraan. Aalisin sa kulungan o sa pugat, paliguan, purgahin. Tapos palunukin ng isang liso ng bawang. Ayun. So idadagdag ko na lamang po sa inyo mga kapatid. Paggagamit po tayo ng incubator, napakadali lang po ng ating pagpaparami ng pabo kumpara po sa pagpalimlim. Ayan. So napag-aralan ko na po yan. Pag nagpapalimlim po tayo ng pabo, pinakamataas, madalas siguro nasa 3 bisis lamang po silang makapag-produce ng sisiw sa loob ng 1 taon. Kumpara po natin sa gagamit po tayo ng incubator, minsan posible po na umabot ng 5 to 6 na cycle ng kanilang pag-itlog. So napakalaking diferensya po talaga. Kasi nga ayun, hindi kasi mamamayat pag gagamit po tayo ng incubator. Kaya lang mayroon po yung mga good and bad effect na ma-encounter po natin. So ayun po. Sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon lalo na po sa mga baguhan sa larangan po ng pag-aalaga ng pabo. Ayun po yung aking paraan sa ganyang problema na naglilimlim pa po yung inahing pabo kahit wala na pong itlog o tapos na po yung kanyang clock ng pag-itlog. Ito na lang mga kapatid, lagi niyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di magbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.